Nagsimula ang kwento nang makatanggap si Yojong, isang reporter ng MBS News, ng kakaibang tawag mula sa isang lalaki na nagsabing gusto siyang ma-interview. Pabiro pa niyang tinanong kung isa ba itong celebrity, pero malamig ang sagot nito, hindi ako celebrity. Isa akong serial killer. Nakapatay na ako ng 11 tao at gusto kong ikwento sa iyo ang lahat. Matapos ang tawag, makikitang nasa sasakyan si Yojong kasama ang matagal niyang kaibigang si Kim, isang police detective. Habang bumibiyahe, may emergency warning sa radyo tungkol sa napakalakas na ulan. Nag-aalala si Yojong dahil walang payong ang anak niyang babae, ngunit mabilis ding napunta ang usapan sa lumalalang relasyon nila. Inamin niyang ilang buwan na silang halos hindi nag-uusap at minsan ay nakakita pa siya ng kutsilyo sa bag nito. Nang tanungin ni Kim kung kinausap na ba niya ang anak, sinabi ni Yojong na hihintayin na lang niyang ito mismo ang magsalita kapag handa na. Napunta rin ang usapan sa misteryosong tumawag. Nagduda si Kim at sinabing baka isa lamang itong sinungaling na gustong lokohin si Yojong. Ngunit para kay Yojong, wala na rin siyang gaanong mawawala dahil balak na rin siyang tanggalin sa trabaho. Kung totoo ang sinasabi ng lalaki, maaari itong maging balitang magliligtas sa kanyang karera. Dagdag pa rito, sinabi ng serial killer na ibubunyag nito kung sino ang susunod niyang papatayin ngayong gabi, kaya baka may pagkakataon pa silang mailigtas ang biktima. Nais sana ni Kim na samahan siya at arestuhin agad ang killer, ngunit mariing tumanggi si Yojong dahil baka masira ang plano. Pagdating sa isang malaking hotel, napansin ni Yojong na tinatanggal ang lahat ng CCTV camera, bagay na lalo niyang ikinabahala dahil wala nang makakakita kung may mangyaring masama sa kanya. Pagkatapos kunin ang susi ng kwarto, gumawa muna siya ng duplicate key at lihim itong iniwan sa elevator para makuha ni Kim. Isinuot din niya ang isang maliit na earpiece upang marinig ni Kim ang kanilang pag-uusap. Samantala, pumuwesto si Kim sa kwartong nasa ibaba mismo ng silid ni Yojong habang si Yojong naman ay naglagay ng maliliit na hidden camera sa iba't ibang bahagi ng kwarto. Eksaktong 12:00 ng gabi, tumunog ang doorbell. Isang lalaking formal ang kasuotan at may dalang bag ang nagpakilalang siya ang serial killer. Pagkapasok nito, ipinakita niyang espesyal ang kwarto at gamit ang remote ay otomatikong isinara ang lahat ng bintana at pinto bago sinimulan ang panayam. Habang kinukunan siya ni Yojong, napansin ng lalaki ang matinding titig nito, kaya pabiro niyang sinabing nailang siya. Aminado naman si Yojong na natatakot siyang baka prank lamang ang lahat, dahil kapag nagkamali siya ay tuluyan na siyang matatanggal sa trabaho. Bilang patunay, inilabas ng serial killer ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga video ng bawat brutal na pagpatay na ginawa niya. Dahil cellphone lamang ang gamit, hindi ito nakuhanan ng mga hidden camera, ngunit sapat na iyon upang tuluyang maniwala si Yojong na totoong serial killer ang kaharap niya. Sa ibabang palapag, paulit-ulit na kinukumusta ni Kim si Yojong sa pamamagitan ng earpiece at sinabing aakyat siya agad kapag may ibinigay itong senyales ng panganib. Ngunit dahil nanatiling tahimik si Yojong, inakala niyang maayos pa ang sitwasyon. Nang magsimula ang opisyal na panayam, tinanong ni Yojong ang serial killer tungkol sa pangalan at edad nito. Ngunit sinabi ng lalaki na wala nang halaga ang mga iyon at mas mabuting pag-usapan na lamang ang mga pagpatay. Ibinahagi ni Yojong na napansin niyang ang lahat ng 11 biktima ay pawang mga dating kriminal na hindi nagbago kahit nakulong na. Kaya gusto niyang malaman kung iyon ang dahilan ng mga pagpatay at kung bakit siya mismo ang piniling kapanayamin. Ipinaliwanag ng serial killer na matagal na niyang sinusubaybayan si Yojong at nakita niyang isa itong tapat na reporter na hindi natatakot sa panganib, kaya ito ang napili niyang kausapin. Pinaalalahanan din niya itong huwag ilalabas sa media ang interview. Gusto lamang niyang maipaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang mga krimen upang si Yojong na mismo ang humusga kung tama o mali ang kanyang ginawa. Nang tanungin kung ginawa ba niya iyon para sa kapakanan ng lipunan, malamig niyang sinabi na wala siyang utang na loob sa lipunan. Ang totoo, ang 11 taong pinatay niya ang nagdulot ng matinding paghihirap sa kanyang mga pasyente, kaya siya mismo ang nagpasyang parusahan ang mga ito. Nalito si Yojong sa paliwanag ng serial killer, ngunit bigla itong naging seryoso at tinanong kung totoo bang silang dalawa lang ang nakakaalam ng interview at wala nang ibang nakikinig. Kinabahan si Kim sa ibaba at inisip na baka natuklasan na ang mga hidden camera, ngunit buong kumpiyansang sinabi ni Yojong na mag-isa lang siya. Nang makumbinsi ang serial killer, sinabi nitong alam niyang naghahanap si Yojong ng malaking balita. Agad namang sumagot si Yojong na hindi balita ang pakay niya, kundi ang mailigtas ang susunod na biktima. Hiniling niyang sabihin kung sino ang target, ngunit tumanggi ang serial killer. Dahil dito, tumayo si Yojong at sinabing wala nang saysay ang interview. Kasabay nito ay paakyat na rin si Kim upang arestuhin ang killer. Ngunit bago makalabas si Yojong ay sinabi ng lalaki na kapag hindi natuloy ang panayam ay may mamamatay mismo sa hotel ngayong gabi. Tinanong ni Kim kung may kasabwat ito, ngunit mariin itong itinanggi at sinabing siya lamang ang gumagawa ng lahat ng pagpatay. Idinagdag pa niyang ibubunyag niya ang susunod na biktima kapag natapos ang buong interview, kaya napilitan si Yojong na manatili. Nagpatuloy ang panayam at tinanong ni Yojong kung ano ang tunay na nagtulak sa kanya upang maging serial killer. Matapos ang ilang sandali, nagsimula itong magkwento. Ayon sa kanya, dati ay masaya ang kanilang pamilya at lalo silang natuwa nang mabuntis ang kanyang asawa. Ngunit isang araw ay sinalakay ito ng isang kriminal, brutal na binugbog at ginahasa. Nakaligtas man ang kanyang asawa at naisilang ang kanilang anak,
hindi na nito nalampasan ang matinding trauma. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak ay mukha ng rapist ang kanyang naaalala hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng katinuan. Isang araw ay isinama niya ang kanilang anak sa tuktok ng gusali at tumalon dahilan ng kanilang pagkamatay. Tahimik na tinanong ni Yojong kung ang babaeng iyon ang kanyang asawa at mabigat na umamin ang serial killer na kahit isa siyang psychiatrist, wala siyang nagawa upang iligtas ang babaeng pinakamamahal niya. Mas lalo pa siyang nawasak nang malaman niyang 4 na taon lamang ang naging sentensya ng kriminal at habang binabasa ang hatol ay nakangisip pa itong nagsabing makakalaya rin siya. Mula noon ay paghihiganti na lamang ang laman ng kanyang isip. Gusto niyang iparanas sa kriminal ang mas matinding sakit kaysa sa naranasan ng kanyang asawa, kaya pinag-aralan niya ang pinakamalulupit na paraan ng pagpapahirap. Pagkaraan ng 4 na taon, naghintay siya sa labas ng kulungan para sa paglaya ng kriminal. Ngunit isang abogado ang tumawag at nagsabing namatay ito matapos makuryente sa loob ng bilangguan. Sa halip na gumaan ang kanyang loob ay lalo siyang nagalit dahil napakadali ng naging kamatayan nito. Dahil sa matinding pagkadismaya ay muli siyang nalulong sa droga. Makalipas ang ilang panahon, may isang pasyente siyang humingi ng tulong matapos mabangga ng isang lasing na mayamang lalaki ang kanyang asawa at anak. Namatay ang asawa habang nakoma naman ang anak, ngunit kahit napatunayang maisala ang mayaman ay nakapagpiyansa pa rin at nagpatuloy sa pagmamaneho ng lasing. Sa halip na gamutin ang kanyang pasyente, inalok niya itong siya na mismo ang papatay sa taong sumira sa buhay nito. Ikinuwento niya ang sarili niyang trahedya at sinabi nilang pareho silang nabigo ng sistemang magbigay ng hustisya. Doon nagsimulang maging mamamatay tao ang psychiatrist. Agad na napagtanto ni Yojong na ang pasyente ang naging pangunahing suspect sa kaso, ngunit nakalaya dahil walang ebidensya, samantalang walang naghinalang ang tunay na pumatay ay ang psychiatrist. Ngumiti ang serial killer at sinabing tama ang hinala niya. Nang tanungin kung paano niya isinagawa ang unang pagpatay, ikinuwento niyang sinundan niya ang lalaki matapos itong mag-inuman, tinurukan ng pampatulog at ginapos. Pagkatapos ay paulit-ulit niya itong hinampas ng martilyo hanggang mabasag ang bawat buto sa katawan nito. Nang makita iyon ng kanyang pasyente ay labis ang saya nito. Mula noon ay isa-isa na niyang pinatay ang 11 kriminal para sa 11 pasyenteng hindi nabigyan ng tunay na hustisya. Ngunit hindi sang-ayon si Yojong sa kanyang paniniwala. Para sa kanya, ginagamit lamang ng serial killer ang paghihiganti bilang dahilan upang pagbigyan ang sariling pagnanais na pumatay at isa lamang itong psychopath na nasisiyahan sa pagkitil ng buhay. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng serial killer at sinabi nitong alam niyang hindi naman talaga para sa biktima ang pagpunta ni Yojong doon. Naniniwala siyang ang tunay nitong pakay ay makakuha ng malaking balita at mailigtas ang sariling karera. Mariing itinanggi iyon ni Yojong at sinabing ang tanging dahilan ng kanyang pagpunta ay mailigtas ang susunod na biktima. Hinawakan siya ng serial killer sa kamay, pinatitigan sa mga mata at muling tinanong kung iyon nga ba ang totoo. Buong tapang namang sumagot si Yojong na iyon lamang ang kanyang layunin. Napangiti ang serial killer at sinabing isa siyang psychiatrist, kaya simula pa lang ng kanilang pagkikita ay sinusuri na niya ang bawat kilos, pananalita, tingin at maging ang tibok ng puso ni Yojong. Ayon sa kanya, halos 30% ng mas mabilis ang tibok nito kaysa sa normal. Sa sandaling iyon ay tumunog ang doorbell. Dumating ang isang hotel service staff na nagdala ng kanilang pagkain. Matapos bigyan ng tip ang empleyado, tinawag ito ng serial killer sa pangalan nitong Lee at sinabi niyang alam niyang mahilig itong maghatid ng pagkain sa mamahaling kwarto dahil sa malaking tip. Labis na nagulat si Lee kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Ngunit bago pa siya makapagtanong ay biglang tinurukan siya ng serial killer ng hiringgilya sa lieg. Ilang segundo lamang ang lumipas ay bumagsak itong wala ng buhay. Natulala si Yojong sa bilis ng pangyayari. Mas nakakatakot pa dahil hindi naaabot ng mga hidden camera ang bahaging iyon ng kwarto, kaya walang nakuhang ebidensya ng pagpatay. Habang kinukumusta siya ni Kim sa earpiece, ipinaliwanag ng serial killer na hindi inosente si Lee. Ayon sa kanya, lihim nitong kinuhanan ng video ang isang babae habang may pribadong ginagawa at 4 na taon itong binablackmail. Nang maging pasyente niya ang babae ay nalaman niya ang lahat, kaya pinatay niya si Lee upang wakasan ang paghihirap nito. Pagkatapos ay sinabi ng serial killer na marami nang naitanong si Yojong ngunit nakalimutan nitong itanong kung bakit sa hotel na iyon niya piniling makipagkita. Nang tanungin kung si Lee ba ang target ngayong gabi, umiling siya at sinabing may iba pa siyang pakay. Pagkatapos ay kalmado lamang siyang kumain na para bang walang nangyaring pagpatay. Ikinuwento rin niyang habang kumakaunti ang kanyang mga pasyente ay siya na mismo ang naghahanap ng mga taong nagdurusa upang tulungan sa sarili niyang paraan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga taong sumira sa kanilang buhay. Tahimik namang sinabi ni Yojong na ipagpalagay ng totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Muling nagtanong si Yojong kung naging masaya ba ang kanyang mga pasyente matapos niyang patayin ang kanilang mga kinamumuhian. Umiti ang serial killer at sinabing sa tuwing ipinapakita niya ang bangkay ng kanilang kaaway ay napupuno ng luha ang kanilang mga mata.
hindi dahil sa lungkot kundi sa sobrang saya. Nang tanungin kung may mga pasyenteng nagsisisi kalaunan, inamin niyang mayroon. Ngunit bilang eksperto sa hypnosis, kaya niyang alisin ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng pagpapabalik sa masasayang alaala na nakatago sa kanilang isipan. Samantala, hindi na mapakali si Kim at sinabing aakyat na siya. Sinubukan niyang buksan ang kwarto gamit ang duplicate key, ngunit hindi ito gumana kaya napilitan siyang bumalik. Sa loob naman ng silid, biglang tinanong ng serial killer si Yojong kung may anak siya. Nang sumagot itong, sinabi ng lalaki na kung may gumawa ng masama sa kanyang anak, ay tiyak na gugustuhin din niyang maghiganti. Nag-alinlangan si Yojong ngunit inaming normal lamang ang ganoong nararamdaman ng isang magulang. Pagkatapos ay nagkwento ang serial killer tungkol sa isang babaeng estudyanteng sumaksak sa kaklase nito hanggang maputulan ng kamay ang biktima. Para mapalapit sa bata ay binigyan niya ito ng regalo na may nakatagong device para sa hypnosis. Sa tulong nito ay kaya niyang kontrolin ang isip ng bata, utusan itong sumunod sa anumang gusto niya, iparamdam dito ang iba't ibang ilusyon, at kahit hikayatin itong kitilin ang sariling buhay kahit wala siya sa harapan nito. Parehong kinilabutan sina Yojong at Kim. Biglang naalala ni Yojong ang pananahimik ng kanyang anak at ang kutsilyong nakita niya sa bag nito. Naisip nilang baka ang batang tinutukoy ng serial killer ay ang sarili niyang anak. Halos maiyak si Yojong sa pagmamakaawang huwag itong saktan, ngunit mumiti lamang ang serial killer at sinabing hindi babae ang balak niyang patayin, kundi isang lalaking high school student. Ipinakita pa nito ang larawan ng susunod na target, kaya bahagyang kumalma si Yojong. Ngunit ilang sandali lang ay tumawag ang serial killer sa binatilyo at tila ginamit ang hypnosis upang hikayatin itong magpakamatay. Napansin ng serial killer ang matinding reaksyon ni Yojong at tinanong kung bakit ganoon na lamang ito kabalisa. Pilit namang inilihis ni Yojong ang usapan at sinabing may nakita rin siyang kutsilyo sa bag ng kanyang anak. Ngunit hindi na kontento ang serial killer. Naglabas ito ng barya at sinimulang ihipnotismo si Yojong. Habang iniikot ang barya ay inutusan niya itong sabihin ang buong katotohanan tungkol sa kanyang anak. Unti-unting nagsalita si Yojong at inaming 6 na buwan na siyang halos hindi kinakausap ng anak. Nakita niya ang kakaibang kutsilyo sa bag nito. Hiwalay na sila ng kanyang asawa at gusto na nitong tumira sa ama. Pagkatapos ay tahimik na tinanong ng serial killer kung iyon ba ang dahilan kung bakit unti-unti na rin siyang nagkaroon ng sama ng loob sa sariling anak. Muntik nang sumagot si Yojong, ngunit bigla niyang naalala ang mukha ng kanyang anak kaya nagising siya mula sa hypnosis. Agad niyang tinanong ang serial killer kung ano ang ginagawa nito, ngunit kalmado lamang itong sumagot na sinusubukan lang siya. Kasabay nito ay narinig niya si Kim sa earpiece na nagsabing siguradong hinihipnotismo siya ng lalaki. Inutusan siya nitong gamitin ang espesyal na device na ibinigay nito at idikit sa liig ng serial killer upang mawalan ito ng malay bago niya piliting pasukin ang silid. Mahigpit na hinawakan ni Yojong ang tila ballpen na device at dahan-dahang lumapit sa serial killer. Muli niyang tinanong kung sino ba talaga ang balak nitong patayin dahil sigurado siyang hindi ang lalaking nasa litrato ang tunay na target. Napangiti ang serial killer at pinuri ang talino niya. Sinabi nitong lalaki nga ang target, ngunit kailangan muna nilang tapusin ang interview bago niya ibunyag ang lahat. Dahil dito ay napilitan si Yojong na bumalik sa kanyang upuan, habang naiinis naman si Kim dahil nasayang ang perpektong pagkakataon para gamitin ang device. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng serial killer na alam niyang desperado si Yojong na malaman ang susunod na biktima upang maipaalam ito sa pulisya. Itinanggi iyon ni Yojong, ngunit mumiti lamang ang lalaki at ibinunyag na matagal na niyang alam na nasa ibabang palapag si Detective Kim. Narinig na rin daw niya ang lahat ng usapan nila sa earpiece at alam na alam niya ang plano nilang hulihin siya. Tuluyang natulala si Yojong dahil hindi niya maintindihan kung paano nito nalaman ang lahat. Kasabay nito ay sinubukan ni Kim na lumabas ng kanyang kwarto, ngunit nakalock na ang pinto mula sa labas. Tumunog ang telepono at nang sagutin niya ito ay ang serial killer ang nasa kabilang linya. Pagkababa niya ng telepono ay bigla siyang nawalan ng malay. Ipinaliwanag ng serial killer na bago pa dumating si Kim ay nakapagtago na siya ng hypnosis device sa kwarto at na-activate iyon sa mismong tawag kaya agad itong nawalan ng ulirat. Dahil sa takot para kay Kim, mabilis na sinubukan ni Yojong na gamitin ang espesyal na device laban sa serial killer. Ngunit mas mabilis ang lalaki, agad nitong nahawakan ang kanyang kamay, inagaw ang device at siya mismo ang gumamit nito laban kay Yojong. Pagmulat ng reporter ay nakagapos na siya sa isang upuan. Doon ibinunyag ng serial killer na karamihan sa mga empleyado ng hotel ay dati niyang mga pasyente na tinulungan niyang makapaghiganti, kaya handa silang sundin ang lahat ng kanyang utos. Sila rin ang nagpalit ng duplicate key na itinago ni Yojong sa elevator, kaya imposibleng makapasok si Kim. Pagkatapos ay tinanong ng serial killer kung nakagawa na ba si Yojong ng kasalanan habang buhay niyang pinagsisisihan. Matapang na sinabi ni Yojong na wala siyang ginawa laban sa kanyang konsensya. Pinakawalan siya ng serial killer at hinikayat na alalahanin kung may nasaktan ba siyang hindi sinasadya. Doon ikinuwento ni Yojong ang isang insidenteng nangyari halos 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Isang negosyante ang nagbigay sa kanya ng matitibay na ebidensyang nag-ugnay sa isang sindikato ng iligal na droga sa pagtatapon ng mapanganib na kemikal sa ilog at sa panunuhol sa mga
politiko. Itinago niya ang mga dokumento sa bahay habang inaayos ang interview, ngunit pag-uwi niya ay magulo na ang bahay at nawawala ang lahat ng ebidensya. Hindi nagtagal ay namatay ang negosyante sa isang diumano'y aksidente sa sasakyan, ngunit naniniwala si Yojong na planadong pagpatay iyon ng sindikato. Tahimik na nakinig ang serial killer bago muling tanungin kung sigurado ba siyang wala talaga siyang kasalanan. Nang igiit ni Yojong na wala, bigla nitong inusisa kung may alam ba ang kanyang anak tungkol sa mga nawawalang dokumento. Agad itong pinigilan ni Yojong at nakiusap na huwag idamay ang kanyang anak. Ngunit pumiti lamang ang serial killer at sinabing dito talaga nagsimula ang lahat, kaya hindi maaaring iwasan ang usapin tungkol dito. Ipinakita niya ang live CCTV footage ng kwarto ni Kim, kung saan makikitang pilit nitong pinuputol ang tali gamit ang isang pako upang makatakas. Sinabi ng serial killer na binalaan na niya si Kim na huwag tumakas, ngunit patuloy pa rin itong lumalaban kahit maaaring malagay sa panganib si Yojong. Pagkatapos ay muli niyang tinanong kung sigurado bang walang kinalaman si Kim sa negosyanteng nagbigay ng mga ebidensya laban sa sindikato. Agad na sumagot si Yojong na wala, ngunit napailing ang serial killer at sinabing napakadali talaga nitong magtiwala sa mga tao. Ipinaalala niyang pulis si Kim, kaya imposibleng wala itong alam sa nangyari, bago niya unti-unting simulang ibunyag ang isang lihim na tuluyang nagpayanig kay Yojong. Ayon sa serial killer, isang araw ay sinadyang banggain ng isang babae ang sasakyan ni Kim. Mula sa simpleng aksidente ay naging magkaibigan sila hanggang sa mauwi sa pag-check-in sa hotel, pag-inom at pagtatalik. Kinabukasan ay nalaman ni Kim na lihim pala siyang kinuhanan ng litrato ng sindikatong pumatay sa negosyante. Ginamit ang mga larawang iyon upang i-blackmail siya kapalit ng mga dokumentong itinago ni Yojong. Nangakong bibigyan siya ng promosyon at malaking pera, kaya nasilaw si Kim at pumayag sa alo. Isang araw na wala si Yojong sa bahay ay palihim na pumasok si Kim at nag-iwan ng mga bakas na parang may magnanakaw. Ngunit ang tunay niyang pakay ay ang mga dokumento. Sa kasamaang palad ay dumating ang anak ni Yojong at nahuli siya sa akto. Nang mapagtanto niyang nakilala siya ng bata, dinala niya ito sa isang silid at doon ginawa ang isang napakasuklam na krimen. Bago umalis ay tinakot niya ang bata na papatayin silang mag-ina kapag nagsumbong ito. Sinabi ng serial killer na iyon ang tunay na dahilan kung bakit niya tinawagan si Yojong. Hindi ang reporter ang kanyang target, kundi si Kim, dahil ito ang sumira sa buhay ng anak ni Yojong. Nang lumapit sa kanya ang bata bilang pasyente ay nalaman niya ang buong katotohanan at doon niya ipinasyang gantihan si Kim. Hindi matanggap ni Yojong ang narinig. Habang umiiyak ay paulit-ulit niyang sinasabing imposibleng magawa iyon ni Kim dahil itinuring pa nito ang kanyang anak na parang sariling anak. Ngunit ipinaalala ng serial killer na si Kim lamang ang nakaalam ng tungkol sa mga dokumento at ng schedule ni Yojong. Idinagdag pa niyang 6 na buwan nang nagbago ang ugali ng bata, eksaktong kasabay ng insidente sa hotel. Sinabi niya kung hindi pa rin siya naniniwala ay tawagan na lamang niya mismo ang kanyang anak. Habang nanginginig ay tinawagan ni Yojong ang kanyang anak. Nang marinig niyang tinanong siya nito kung kasama ba niya ang doktor, tuluyan siyang napaiyak dahil naalala niyang matagal na pala itong nagpapagamot sa isang psychiatrist. Umiiyak ding humingi ng tawad ang bata at sinabing gusto na sana nitong sabihin ang lahat noon pa. Kinuha ng serial killer ang telepono at mahinahong pinakalma ang bata bago ibinaba ang tawag. Kahit narinig na niya ang lahat, sinabi pa rin ni Yojong na gusto niyang marinig ang katotohanan mula mismo kay Kim. Pumayag ang serial killer at binigyan pa siya ng baril bago siya pinapunta sa kwarto ni Kim. Pagpasok niya ay agad niyang itinutok ang baril at diretsahang tinanong kung ito nga ba ang nang-abuso sa kanyang anak. Pilit na sinabi ni Kim na huwag siyang paniwalaan dahil nahipnotismo lamang siya ng serial killer. Ngunit habang naaalala ni Yojong ang biglang paglayo ng kanyang anak kay Kim matapos ang insidente, unti-unti niyang napagtantong nagsasabi ng totoo ang serial killer. Sa sobrang galit ay handa ng barilin ni Yojong si Kim, ngunit mabilis nitong naagaw ang baril. Umiiyak na tinanong ni Yojong kung bakit nito nagawang sirain ang buhay ng batang itinuring nitong parang sariling anak. Sa halip na humingi ng tawad ay sinabi ni Kim na aksidente lamang ang lahat, bago niya marahas na bugbugin si Yojong hanggang mawalan ito ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang psychiatrist at inutusang ibaba ni Kim ang baril. Nagbanta si Kim na papatayin siya at ibibintang dito ang lahat ng krimen, ngunit nang kalabitin niya ang gatilyo ay walang lumabas na bala. Ibinunyag ng psychiatrist na walang lamang bala ang baril at habang hindi nakatingin si Kim ay tinurukan siya ng pampamanhid ni Yojong, kaya unti-unti na itong nanghihina. Hindi nagtagal ay nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yojong na umuwi na sa kanyang anak dahil siya na ang bahala kay Kim at siya ang magbibigay rito ng nararapat na parusa. Pagkaalis ni Yojong ay dinala ng psychiatrist si Kim sa ibang lugar. Itinali ito ng mahigpit at malamig na sinabing mararamdaman nito ang bawat sakit na nararapat sa kanya. Pagkatapos ay brutal niya itong pinahirapan hanggang sa tuluyan itong mamatay.
Lumipas ang ilang linggo at isinama ni Yojong ang kanyang anak sa psychiatrist upang matulungan itong makalimot sa bangungot na pinagdaanan. Sa pamamagitan ng hypnosis ay unti-unting nabura ang masasakit na alaala ng bata at muli itong naging masayahin. Inalok din ng psychiatrist si Yojong ng therapy, ngunit tumanggi siya dahil kailangan niyang akuin ang bigat ng sariling pagkakamali sa sobrang pagtitiwala kay Kim. Sinabi rin niyang alam niyang nagkulay dugo ang mga kamay ng psychiatrist para sa kanilang mag-ina, ngunit sino naman ang magpoprotekta rito kapag hinanap na siya ng batas? Sa mata ng batas, isa siyang mamamatay tao, ngunit sa sarili niyang paniniwala ay isa lamang siyang taong nagbibigay ng hustisya sa mga hindi ipinagtanggol ng sistema. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang inang umiiyak habang humihingi ng tulong. Ang kanyang anak na babae ay tila naging biktima rin ng isang malagim na krimen. Muling nagbago ang ekspresyon ng psychiatrist at muling nagningas ang kanyang mga mata, hudyat na hindi pa tapos ang kanyang misyon. At dito nagtatapos ang kwento. Thanks for watching, i-like mo na ito at mag-subscribe para sa marami pang recap.